Yan po ang tunay na ginagawa ni Satan ngayon. Patuloy lamang siya ng gugulo sa mga churches, patuloy siya ng gugulo sa mga mananampalataya dahil hindi niyan gagalawin yung mga sa kanya naman talaga. Yung mga hindi naman talaga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga pinupuntirya niyan ay yung mga nasa Panginoong Jesucristo. Yung may tunay ng pananampalataya upang buwagin at sirain niya at wasakin ang mga buhay ng mga ito. Dahil sa mundong ginagalawan natin ito, napakaraming taktika ng kaaway upang paano ka sirain, kung paano ka wasakin, kung paano ka durugin, kung paano ka i-deceive. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po ang tunay nating kaaway, yan ang tunay nating kalaban sa mundong ito na ginagalawan natin. Hindi ang laman, hindi ang dugo, kundi ang mga kampon at gawa ng kaaway. Kaya't sa mga patuloy na nakikita nyo ng mga ganyang klaseng mga video, yan na isang patunay mga kaibigan, mga kapatid, na sobrang nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo dahil sa ganyan nangyayari paunting-paunti na ang oras ni Satan. Paunti na ng paunti, nauubusan na siya ng oras. Kaya anong ginagawa niya? Mas lalo niya pang pinag-iigting ang mga ganyang klaseng gawain upang sirain ang mga churches, upang sirain ang mga pamilya, upang sirain ang mga mananampalataya at pahinain at gibain ito. Kaya't ikaw bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, magpatuloy ka lamang. Alam ko mahirap ang laban sa mundong ito, pero dapat nananatili ka na nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo dahil hindi ka magigiba. Kung ang iyong pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo mismo ay hindi ka mabubuwal. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yan po ay isang paalaala na merong namumuno sa mundong ito. At yan po ay si Satan. Siya yung sinasabi dyan na God of this world. Small letter G yung ginamit dyan. Kaya nangangahulugan na yan ay Diyos-Diyosan lamang. Kaya kahit ano pang estado mo sa buhay na ito, kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi ang iyong pundasyon, ay mabubuwal ka lang din at madali kang matatangay ng kaaway. Pero kung ang iyong pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo mismo, hindi ka mabubuwal kahit na ano pa yan dumating na hamon ng dyablo sa atin. Kaya't sa mga huling araw tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay lalo pang magpakatibay sa pananampalataya, lalo pa tayong magsama-sama, lalo pa tayong magpatibayan sa isa't isa. Dahil ang kaaway ay patuloy lamang yang kikilos upang gumawa ng kaparaanan para tayo ay masira at mabuwal. Wala namang ibang gusto yan kundi tayo ay masira. Yan ang intensyon ng dyablo sa atin dahil nalalapit na ang kanyang araw. Dahil wala na siyang pag-asa at alam niyang talunan na siya. Kaya't ang gagawin na lamang niya ay manghila, mangdamay ng mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo rin naman ay dapat pa lalo pang kumikilos na dapat tayo ay magbahagi pa ng salita ng Diyos, ang gospel of our salvation, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli para tayo rin naman ay makaranas ng kaligtasan. Dahil ito po ang ating pakatandaan, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, wala na pong kapangyarihan sa atin ang dyablo, ang demonyo, si Satanas. Dahil ang lahat ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesucristo. Nasupil niya na ang kamatayan at napagtagumpayan niya na po ang mga bagay na hindi kayang pagtagumpayan ng tao. We are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Yan po ang pakatandaan natin na mas dakila ang Panginoong Jesucristo sa lahat kaysa sa nandito sa mundong ito na nagahari. Dahil pakatandaan natin, yan ay saglit na panahon na lamang at matatapos din po yan. At susunod na mangyayari sa Kanya ay itatapon din po siya sa dagat-dagatang apoy. Dahil siya ay paparusahan doon araw at gabi nang walang tigil kasama ang mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay magpatuloy lang at maging excited tayo dahil sa mga ganyang klaseng nangyayari sa mundo natin ay mas lalo lang lumalapit ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala ang mensaheng ito. Maraming salamat and God bless you all.